Kinabukasan ay masigla na ang anak ni Bella. Tawa na nga ito ng tawa habang karga-karga niya. Ang kapatid naman niya ay bumaba para bumili ng pagkain. "Anak, pagaling ka na ha, para makauwi na tayo ng Palawan." Kausap niya rito kahit alam niyang hindi naman siya nito maiintindihan. "And who told you na pwede ka nang umalis?" Gulat na napatingin siya sa may likuran niya at kita niya ang madilim na mukha ni Edward. Hindi niya ito pinansin at patuloy lang na nilalaro ang anak. "Kung anak ko nga si Jayward, sino ka para magdesisyon lamang para sa kanya?" Sigaw nito. "Sino ka naman ngayon para magalit? Ang kapal ng mukha mo. Hindi ba hindi mo nga matanggap ang anak natin?" Hindi na ulit nakasagot si Edward dahil biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang kapatid niya. "Marie, ikaw na muna ang bahala kay Jayward ha. Uuwi muna ako para kumuha ng gamit at para maghanap ng pera." Mahinang sabi niya sa kapatid. Siya na lang ang maghahanap ng pambayad sa ospital. Ayaw na niyang magkautang loob kay Edward. Gustong-gusto na rin kasi niyang makabalik sila sa Palawan. Mabilis na sinukbit niya ang bag at mabilis na lumabas. Dama niya ang pagsunod ni Edward sa kanya. Pero bago pa siya nito maharangan, ay mabilis siyang nakapaglakad at mabilis na sumakay ng taxi. Ilang sandali lang ay nakarating na siya ng apartment. Pero bago pa niya ganap na masara ang pintuan, ay mabilis na itong naitulak ni Edward. "Umalis ka na, hindi ka welcome rito." Malamig na sabi niya. Pero wala siyang nagawa nang pumasok ito at malakas na ibinalibag ang pintuan pasara. "Are you really testing my patience?" Pero hindi na siya magpapatinag dito. Wala na siyang pakialam kahit na ano pa ang sabihin nito. Mabilis siyang pumasok ng kwarto at kumuha ng ilang damit niya. Mabilis naman siyang nasundan doon ni Edward. "Damn! What are you up to? Malakas na loob mo kasi si Jan naman ngayon ang kakampi mo?" Sigaw nito sa kanya. Pero kagaya kanina ay hindi niya ito pinapansin at patuloy lang sa pag-aayos ng mga gamit. Kaya nagulat na lamang siya nang hilahin nito ang isang kamay niya, dahilan para mabitawan niya ang gatas na inililipat niya sa lalagyan. Galit na napatingin siya rito. "Hindi na kita maintindihan. Hindi ba ayaw mo sa anak ko? O heto na, hindi na kita pipilitin dahil nakaya ko naman siyang mairaos ng 2 taon kahit wala ka." Kaagad naman napangisi si Edward sa kanya. "Ganoon kaagad kabilis magbago ang desisyon mo?" I knew it. Kaya magkayakap kayo kahapon ni Jan dahil sasama ka na sa kanya?" "Oo, sasama na ako sa kanya." Galit na sigaw niya dahil sa sobrang galit niya rito. Masyado nang masasakit ang mga akusasyon nito sa kanya. Kaya sige, kung dito ito masaya, ay papanindigan na lamang niya. "What did you say? Sasama ka sa kanya?" Madilim ang mukhang tanong nito at mabilis siyang nahaklit sa isang braso. "Bitawan mo ko. Naghihintay na sa akin ang anak ko." Malamig na sagot niya at akmang hihilahin ang isang braso niya, pero mabilis siya nitong naitulak sa kama. "Sasama ka kay Jan? No way, Bella! No way!" At mabilis siya nitong dinaganan. Mabilis siya nitong pinaghahalikan sa may labi at leeg. Parang hayok na hayok ito sa kanya. Nagulat siya nang mabilis nitong baklasin ang blouse na suot niya, dahilan para masira at matanggal ang mga botones nito. "You are mine, Bella. Walang ibang pwedeng makakuha, makahalik at makahawak sa'yo kung hindi ako lang. Ako lang ang may karapatan sa'yo." Galit na sabi nito. "Hindi mo ako pag-aari at hindi ako papayag na maging kabit mo. Bitawan mo ko." At pinagsusuntok ito sa mukha. Pero mabilis nitong nahawakan ang magkabilang mga kamay niya at dinala sa may gilid niya. "You will never ever be my mistress, Bella. Never." Seryosong sabi nito at dahan-dahan siyang hinalikan. Nagulat siya dahil naging banayad ang paghalik nito. Parang bumalik ang pagmamahal, puno ng pag-iingat. "I miss you, Bella." Bulong na sabi nito sa pagitan ng mga halik nito sa kanya.
Bakit tila nakaramdam siya ulit ng iba yung kuryente sa buong pagkatao niya? I'm sorry, Bella. Hindi ko lang napipigilan ang sarili ko na magalit kapag nakikita kang may kasamang iba. Seryosong sabi nito habang titig na titig sa mga mata niya. Dahan-dahan naman niya itong tinulak at hindi naman ito nagpapigil. Wala kang karapatan magalit kahit may iba akong kasama. Seryosong sabi niya at mabilis na naupo sa may kama. Of course, I have all the rights because kunot noong napatingin siya rito nang bitinin nito ang sasabihin. Never mind, fix all the things you need then babalik na tayo ng ospital. I'll just wait you on the car. Seryosong sabi nito at mabilis nang lumabas. Naiwan siyang naguguluhan dito. Bakit pa bago-bago ang mood nito? Mabilis niyang inayos ang kailangan dalhin at naligo na rin. Halos 1 oras din bago siya matapos. Kaya nagulat siya nang nandoon pa rin si Edward sa labas at nag-aabang sa kanya. Mabilis nitong kinuha ang mga gamit na dala niya at inilagay sa may likod ng upuan. Wala na siyang nagawa kaya sumakay na lang siya ng sasakyan. Akala niya ay magagalit ito sa kanya dahil natagalan siya pero hindi ito nagsalita. Halos nakakalahati na nila ang biyahe nang magsalita siya. Si Bianca, alam na ba niya ang tungkol kay Jayward? Mahinang tanong niya. No, wala pa siyang alam hanggat wala pa ang DNA test result. Seryosong sagot nito habang diretsyong nakatingin sa daan. Anong plano mo? Lakas loob na tanong niya. Kunot noong napatingin naman ito sa kanya. What? Kapag napatunayan mong anak mo nga si Jayward, anong plano mo? Of course, I will give him all the things that he deserved. At kailangan ay maipangalan siya sa akin. Seryosong sagot nito nang hindi na siya nililingon. Hindi mo naman siya kukunin sa akin, hindi ba? May paniniguradong tanong niya. Matagal bago ito nakasagot dahil nakarating na sila sa parking ng ospital. I will not do that, Bella. At kapag napatunayan kong anak ko nga si Jayward, maraming magbabago. At mabilis na itong bumaba. Naiwan naman siyang nagtataka. Magbabago? Gaya ng ano? Nagulat siya nang isara nito ang pintuan sa likod dahil kinuha pala nito ang bag na dala-dala niya. Mabilis naman siyang lumabas para sumunod dito. Pero hindi niya napaghandaan ang bisitang aabutan. Nang pumasok sila sa kwarto ni Edward, ay nakaupo sa may couch si Bianca. Kita rin niya ang panlalaki ng mga mata ni Edward. What are you doing here? Are you surprised, babe? Baling nito kay Edward. Kita niya ang inis at ngisi sa mukha nito at dahan-dahang tumayo at lumapit sa kanya. Nakakaloko siya nitong tinitigan mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay mabilis siyang sinampal ng malakas. Mabilis naman nakalapit si Edward dito. Habang dinaluhan naman siya ng kapatid niya. Hindi ko alam kung ilang kilong aspalto ang inilagay mo riyan sa mukha mo para manggulo pa sa amin ng asawa ko. Sigaw ni Bianca sa kanya. Bianca, that's enough. Sa bahay tayo mag-usap. Matigas na sagot ni Edward pero mahinahon ang pagkakasabi nito. Bianca, hindi ako nanggugulo. Gusto ko lang makilala ni Edward ang anak naming... Anak ni? Ngisi nito sa kanya. Ang kapal talaga ng apog mong ipaako sa asawa ko yung anak mo. Magkano ba ang kailangan mo? At ibibigay ko para tumigil ka na riyan sa kahibangan mo. Gigil na sabi nito sa kanya. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Matigas na sabi niya. Kung hindi pera, ano? Alam ko na. Baka gusto mo ulit landiin ang asawa ko? Hoy, para sabihin ko sa'yo, mag-asawa na kami ni Edward at kasal kami. Baka gusto mong kasuhan kita ng pakikiapid. At akmang susuguri na naman siya nito nang mabilis itong hinila ni Edward. Hindi na niya nakuha pang sumagot dahil biglang umiyak ang anak niya. Mabilis naman niya itong pinuntahan at binuhat. Matalim niyang tinignan ang mga ito. Umalis na kayo. Bigyan niyo naman ng respeto ang anak kong may sakit kung meron man kayo. Matigas na sabi niya.
Mabilis naman itong hinila ni Edward. "Let's go, Bianca." At kita niya pang halos masubsob na ito sa pagkakahila ni Edward, pero wala na siyang pakialam. Nang makaalis ang mga ito, ay nag-aalalang lumapit sa kanya ang kapatid niya. "Ate, sino ba yung babaeng yun? Nakakatakot siya, ate." Kita niya ang takot sa mga mata ng kapatid niya. "Huwag kang mag-alala, Marie. Hanggat nandito ako, walang pwedeng manakit sa inyo na kahit sino." At matatag itong tinignan. Ilang minuto ring umiyak ang anak niya bago tuluyang makatulog. Ilang beses na rin niyang sinubukang tawagan si Brian, pero out of coverage ang cellphone. Hindi tuloy niya maiwasang mag-alala para rito. Kinagabihan ay sinabihan siya ng doktor na maaari na silang makalabas bukas dahil cleared na daw lahat ng test result ng anak niya. Halos 10:00 na rin iyon ng gabi, kaya pinatulog na niya ang kapatid niya sa may maliit na kwarto. Siya na lamang ang magbabantay sa anak niya. Ilang sandali lang ay bumukas ang pintuan at pumasok si Edward. Hindi niya ito pinansin at mas minabuti pang titigan na lang ang anak. Pagod na siyang makipagtalo rito. "Bella," mahinang tawag nito sa kanya. "Sorry sa ginawa ni Bianca kanina. Hindi ko alam na..." "Tama na, Edward. Ayoko nang makarinig ng anumang paliwanag mula sa'yo," sagot niya nang hindi tumitingin dito. "Bella, please. Kinausap ko na siya at naintindihan naman niya dahil para ito sa bata." Nang lingunin niya ito, ay malungkot ang mukha nito. "Alam mo ba na ito ang pinakakinatatakutan ko, Edward? Ang maging bastardo ang anak ko sa paningin ng iba." At mabilis na nagtuluan ang mga luha niya. "Bella," tawag nito, sabay hila sa kanya na dahilan para mapatayo siya at mabilis siya nitong nayakap. "Baby, hindi totoo yan. Kailanman ay hindi nila pwedeng matawag na bastardo ang anak nating dalawa." Seryosong sabi nito sa kanya habang walang kakurap-kurap itong nakatitig sa kanya. Mabilis naman siyang kumalas mula rito. "Huwag mo akong yakapin. Ayokong mag-isip pa ang asawa mo ng kakaiba. Gaya ng sinabi ko sa iyo noon, hindi ko gustong maging kabit mo." "You will never ever be my mistress, Bella. At hinding-hindi mangyayari yun kahit kailan, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi sa iyo. Please remember that." At mabilis na itong tumalikod mula sa kanya. "Alam ko, Edward, hindi ako pwedeng maging kabit mo dahil mahal na mahal mo ang asawa at anak mo." Mahinang bulong niya sa sarili. Kinabukasan ay kinuhanan ng sample ang anak niya para sa DNA test. Nang dumating din si Edward, ay nakaabistre sa isang braso nito si Bianca at nakangisi sa kanya. "I just want to make sure na wala kang kababalaghang gagawin. Mabuti na yung nag-iingat," maarting sabi sa kanya ni Bianca na ikinailing niya. "Bianca, hindi ko na kailangan pang mandaya para lang mapatunayan na anak ni Edward si Jayward. Dahil alam ng Diyos kung ano ang totoo." Seryosong sagot niya rito. "Talaga? E di sige, tignan natin. At kapag napatunayan kong nagsisinungaling ka, I will file a case for you for false accusation." At lalong lumaki ang ngisi nito sa kanya. Ano kaya ang magiging resulta ng DNA test? Bakit ganito na lang ka-confident si Bianca na negative ang magiging resulta? Abangan natin sa susunod na kabanata.